Yes, magandang umaga mga kaibigan. At tayo naman ay magbabalitaan. Ito po sa Ronda Balita sa Umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan, sa lahat ng nakasubaybay ng Ronda Balita, sa mga taga buong Metro Manila hanggang sa hanggang Bataan, partikular na sa Dinalupihan Bataan, Hermosa at Alimay hanggang Maribeles Bataan. Good morning po sa inyong lahat dyan, lalo na sa mga taga-Murong. At binabati ko rin ng magandang umaga ang lahat nating mga taga-subaybay sa Barangay Tipo, Dinalupihan Bataan, at ganun din dyan sa Barangay Tipo, Hermosa Bataan, at Barangay Roosevelt, Dinalupihan Bataan. Sa mga taga-Bangal, good morning sa inyong lahat. At dito po ninyo masasaksihan ang lahat pong kaganapan, maging karatig kalalawigan ay inyo pong masasaksihan at matungayan ang lahat ng mga kaganapan sa ating paligid. Good morning din sa mga taga Purok 5, New Cabalan, ganun din sa taga Iram at sa buong taga New Cabalan, dyan sa Purok 4, Purok 3, Purok 7 at ganun sa Purok 2 at Purok 1, yung Libas area. Good morning sa inyong lahat dyan sa mga taga-Libas, lalo na sa Estadyan family. Good morning. Ganon din sa mga Gadingan at Tayo Santos family. Yan naman sa Barangay Hall, malapit dyan sa Old Cabalan. Good morning sa inyong lahat dyan. Alam ko mayroon kayong mga aktibidad ngayon. At good morning sa inyong lahat dyan, lalo na sa mga Alba at Di Guzman family. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At ganon din sa mga taga-forestry, mga yung pamilyang Tugadi, Smith at Ramirez, maging Apak family. At siyempre, babatiin ko na rin na yung ating kaibigan dyan na si ayun, kalimutan ko apelyido nito ni Kanitz good morning Kanitz. At ganoon naman dito sa bandang Binit Road, good morning sa inyong lahat dyan. Sa mga Aquino, Laksa, Tolentino, Dumangas, at lalo na kay paring John Surya, good morning sa iyo pare. At mga Ducos family, good morning sa inyong lahat dyan, mga nakasubaybay sa buong taga-forestry, lalo na yung mga tricycle driver dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. At ang buong mga opisyalis ng Barangay Old Cabalan, good morning sa inyong lahat dyan, sa mga konsihal, at lalo na sa pangunguna ng inyong punong barangay na si Bas Palo. At ganoon din sa mga taga-Mactan na nangungonsimisyon na kung kailan daw matigil ang kanilang pagdagsa ng mga drug pusher dyan sa kanilang area. Yan Mactan hanggang tinatawag nating Little Baguio ay napakarami na po daw talaga ang tulak dyan ngayon. Kaya atin pong binigyan ng pansin na sana naman ay ang ating mga kapulisan, kung kulang ang ating mga kapulisan, palakasin po ninyo ang inyong mga intelligence para yung tuloy-tuloy ang ugnayan para sa PDEA o anuman o NBI para malusob na po yan. Yung mga drug poser kung saan-saan man yan ay nagsusupply. Magandang umaga lahat ng mga taga West Bahak-Bahak sa pangunguna ni Kapitan Capistrano, good morning. At ganun din sa East Bahak-Bahak naman kay Kapitana Blan, magandang umaga, lalo na dyan sa mga sa 20th Street naman ang senior family. At ganun din dito sa ating area banda dyan sa Katipunan, sa pangunguna naman ni Nanay Floring, ang Mayor family, good morning, habang nag-aalmusal ang mga tricycle driver dyan. Good morning sa inyong lahat dyan. Magandang umaga sa mga taga-Kalalaki, Barangay Kalalaki, Pag-asa at Barangay Asinan, Kababae, ganun din sa Istapinak, at Santa Rita. Good morning sa inyo mga taga Santa Rita, Mabayuhan at Gordon Heights. Siyempre mga taga Kalaklan at Barito, good morning sa inyong lahat. At sa mga taga Subic, good morning sa inyong lahat dyan mga kaibigan ko. Alam ko napakarami pong nakasubaybay ngayon sa ating programang Ronda Balita sa Umaga. ay para maihatid po namin ang mga kaganapan. Bagamat kulang pa kami ng mga
nagbibigay ng kaganapan o report mula sa iba't ibang bayan, pero sinisikap po ng Subic Broadcasting Corporation na makalap ang lahat ng mga balita at maipaparating sa inyo ang mga kaganapan sa loob at sa labas ng ating lungsod. Ayan po mga kaibigan, good morning din sa mga taga Castillejos, Castillejos, San Marcelino, ayan, mga Dunaal family, good morning. At dyan naman sa mga taga dyan sa taga San Antonio, San Felipe, San Narciso, Cabangan at Butulan. Good morning sa lahat ninyong mga kababayan sa mga Ilocano na imbag na bigat, da kayo amin na po. At mayapa baki kayo nga naman sa mga Kapangpangan at maganday alo naman kuyo mo kaganawan sa ating mga kababayan sa Ambalinyo. At siyempre sa ating mga Bisaya, mayong buntag sa mga naminaw daralaong mga Bisaya sa atong palabas. At ganun din sa mga Waray, Maupay Naga, at mayong aga naman sa mga Ilonggot-Ilongga, at mayad nga temprano sa mga Kuyunin. At salamalaikum naman sa ating mga kapatid na mga Muslim. Ako po ang inyong lingkod, Tommy Abili po. Samahan po ninyo sa loob ng isang oras ay sasaksihan natin, aalamin natin ang mga kaganapan sa ating bansa, maging sa ating lungsod. Good morning mga kaibigan. Sa mga pangunahing balita, sa nasyonal na balita, ay si Pangulong Noynoy Aquino ay naghahanap na ng manok. Baka sabihin ninyo nagsusugal na ba si Pangulong Noynoy Aquino? Hindi naman. Naghahanap na po siya ng mamanukin. Inamin ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino na sinisimulan na niya ang proseso sa pagpili ng mamanukin para sa 2016 presidential election. Sinabi kahapon ni Pangulo na maliban sa kanyang partidong liberal, nakikipag-usap na siya sa ibang mga partido na naging kaalyado ng administrasyon tulad ng United National Alliance, ito yung tinatawag na una na pinamumunuan ni Vice President J. Jomar Binay. Niliwanag ng Pangulo na nakausap na niya si Vice President Binay at hindi si interim President Congressman Toby Tiangco. Yan kinausap na niya. Gayunman, tumanggi ang Pangulo na ilahad kung sino ang mga kinakausap dahil ayaw niyang pangunahan ang konsensus o desisyon ng ruling party ng Liberal Party. Matatandaang inaasahan ni DILG Secretary Maruhas na siyang pipiliing standard bearer ng Liberal Party sa 2016 presidential election. Yan mga kaibigan, umaasa pa si Ruhas, nalulusot siya. Ano tao niya? Wala naman siyang tao. Binitbit nga siya ng kilalang relihiyon, pinakamalaking relihiyon, hindi nga siya lumusot. Ano pa kaya kung tatakbo siya uli? Panguluhan pa, vice na nga siya noon, hindi siya lumusot. Ano pa kaya kung tatakbo siyang Pangulo? Lalo siyang lalangawin. Tumigil ka na, Ruhas. Sasayang ka lang. Ayan po mga kaibigan, ang balitang nasyonal na inyo pong nasasaksihan sa sinasabi sa inasahan ni Ruhas. Baka ito naman si Ruhas ay biglang namang magre-reveal dito. Kapag oras na hindi tinanggap ito, mag-iibang bakod ito. Tapos tatakbo pa rin. Nakakagulo. Samantalang yung iba nga na naging pangalawa, pangatlo sa survey ay walang ambisyon.
na tumakbo bilang Pangulo ng bansa dahil alam nga nila na kung hindi pa hinog, huwag mong pilitin. Kaya ang problema kasi, nagpupumilit. Yung isa, nagpupumilit na tumakbo pagka-Pangulo, talunan naman. Samantalang itong isa na pangalawa naman sa survey ay ayaw tumakbo dahil hindi pa siya handa. Di ba? Katulad ni Senador Grace Poe na nagiging laban bawi ang kanyang pagtatakbo sa 2016 dahil nga sa pangamba na talagang hindi pa siya hinog. Di ba? Ay ayaw ni Grace Poe na matulad kay Fernando Poe Jr. Sariwa pa umano sa isipan ni Senadora Grace Poe ang mga naging karanasan ng kanyang yumaong ama na si Fernando Poe Jr. noong 2004 presidential election. Ayon sa Senadora, hindi umano niya ito nakakalimutan at ito ang pumipigil sa kanya para magdesisyon kung tatakbo siya sa mas mataas na posisyon sa 2016. Matatandaang tumakbong presidente ang namayapa niyang ama na nitong si Senadora noong Mayo 2004. Subalit natalo ito kay dating Pangulo at ngayon ay Pampanga representative na si Gloria Macapagal Arroyo. Matapos ang ilang buwan na naghain ng protesta ang kampo ni Fernando Poe Jr. laban kay Arroyo noon. Subalit, binawian ito ng buhay ang aktor noong Disyembre ng taon ding iyon. Dahil sa pagkamatay ni Fernando Poe Jr., ibinasura ng Presidential Electoral Tribunal ang protesta laban kay dating Pangulong Arroyo noong 2005. Dahil dito, ayaw ng senadora na pagdaanan pa ang nangyari sa kanyang ama sa pangako nito sa pagtakbo nito sa pinakamataas na antas sa pamahalaan. Giit pa ni Grace Poe na ayaw niyang isipin ng taong bayan na masyado siyang ambisyosa sa posisyon sa bilang pagkapangulo ng bansa. Maliban na lamang umano kung mapapatunayang kakayanin niya. Subalit ngayon ay hindi talaga niya maiisip dahil sa Senado pa lamang ang dami na umanong ginagawa. Tama rin, kahit na nagiging pangalawa si Grace Poe, ay hindi kagad, wag dapat niya agad wag siya kagad-agad na mangambisyon na umakyat sa itaas. Kapapanalo pa lamang niya. Kaya hindi pa rin siya hinog. Kaya kung si Binay naman, hindi lang hinog, nasunog na. Kaya tuloy. Babalik po tayo mga kaibigan pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, patuloy po tayo sa ating pagbibigay ng balitang nasyonal at maging probinsyal. Mga kaibigan, atin pong tunghaya naman ang isa pang balitang nasyonal ng ang hukus-pukus ng Smartmatic ay ibinulgar. Ito na mga kaibigan, ibinulgar kahapon ng dating lawyer ng Commission on Election ang tangkang poll body na ikubli sa publiko ang nadiskubring manoy malawakang
electronic manipulation ng vote result noong 2013. Gamit ang present count optical scanner na ibinibinta ng Smartmatic. Ayon kay Attorney Melchor Magdamo, dating executive assistant ni dating COMELEC Chief Jose Milo, na Senador Aquilino Pimentel III at Evangelista Eddie Villanueva, ang Evangelist Eddie Villanueva ang ilan sa mga naging biktima ng electronic dagdag bawas na nabuking sa kasagsagan ng random manual audit na ginagawa ng mga eksperto mula sa Department of Science and Technology, na hindi naman nagrereklamo dahil huli na ng kanilang malaman ang anomalya sa naturang mga masin. Question pa anya ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes ang mga DOST opisyal nang ang technical report ng manual audit ay ipinresenta sa Senado noong Disyembre matapos ang mga napabalitang irregularidad sa PCOS machine at count of votes. Posible ang resulta ng senatorial election na pre-program sa PCOS machine. Batay na rin sa report ng Technical Evaluation Committee na binubuo ng IT expert ng DOST. Na-discover sa evaluation ang mga linya sa digital image ng counted ballots mula sa halos lahat ng counting machine na naging dahilan upang makompromiso ang bilangan ng boto ng mga senador sa pinakahuling halalan. Ang pagkakaroon ng digital line ay may epektong electronic dagdag bawas kung saan idinadagdag o ibinabawas ang mga boto para sa isang kandidato. Ito anya ang government report na nag-leak lang. Ayun tinukoy niya ang December 10, 2013 report na inihanda ng 6 na tao support work group ng DOST na Technical Evaluation Committee na pinamumunuan ni Dennis Villorente na isinomite naman sa Senado. Samantalang kabilang ang C3E sa mga grupong nagsulong para diskwalifikasyon sa Smartmatic sa bidding ng 23,000 karagdagang voting machine na gagamitin sa eleksyon nitong darating na 2016. Yan po mga kaibigan, nagkakabulgara na ang mga kagagawan ng COMELEC at ng Smartmatic dahil nga dyan sa nakaprogram na ang iilan ang mga tinamaan ng mga kidlat, kidlat ng Pandaraya. Yan po mga kaibigan, at samantalang paglusot ng pagsusuot ng protective gear ni Garin sa pagharap niya sa Senado ay hindi na raw kailangan. Bakit naman pasuotin ninyo ng protective gear itong si Garin? Dahil takot kayong maibola. Talaga itong mga senador, kung ano-anong ginagawa ninyo. Hindi nakikita ng Malacanang ang pangangailangan na magsuot pa ng protective gear si Health Undersecretary Janet Garin sa pagharap nito sa budget hearing ng Senado sa susunod na linggo. Nakakaya naman. Budget hearing yun, dadaluhan mo
dadaluhan mo, naka-protective gear ka. Di para kang astronaut na ikay humaharap doon sa Senado habang ikaw ay nagsasuggest para doon sa pundo mo sa Department of Health, naka-protective gear ka. Para kang astronaut doon. Ewan ko ba talaga, oh. Sa harap na rin ito ng pagtutol ng ilang senador na dumalo sigarin sa budget hearing at mangyayari lamang umano ito kung kondisyon, sa isang kondisyon na magsuot siya ng protective gear. Hindi daw siya padaluhin pag suot lang siya. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Abalte, batay sa kanyang pagkakaintindi, nagsusuot lamang ng protective gear kung ang isang health worker ay nag-aasikaso na ng pasyente na may sintomas ng Ebola. Samantalang tiniyak naman ni Garin na handa siyang bumaba sa pwesto sakaling mapatunayang ang nagkamali siya. Ayon kay Garin, kung mismong ang World Health Organization Center for Disease Control and Prevention at mga eksperto sa Ebola na ang nagsasabing mali ang pagpunta niya sa Caballo Island, ay handa siyang akuin lahat ng pagkakamali. Ganon. Kung ang mismong World Health Organization na ang magsasabing mali, sige lalo na anya kung inilagay niya sa panganib ang kalusugan ng buong publiko. Si Garin ang nagmumungkahi na pumunta sa Caballo Island kasama ang ilang opisyal ng military para tingnan ang sitwasyon ng mga Pinoy peacekeeper na naka-quarantine matapos dumating mula sa UN mission sa Liberia. Sa isyu naman ng hindi dito paggamit ng protective gear, iginiit ni Garin na hindi sila pwedeng mag-aksaya ng supply nito dahil baka ubos na ito kapag dumating na ang panahong kakailangan na. Ibig sabihin, parang sinabi niyong talagang tatamaan tayo ng Ebola. Kayo talaga, yung mga pasok-labas kasi talagang aywan ko ba sa inyo, nakakaano naman, pwede po protective gear katuloy. Samantalang, isa pang balitang Department of Health, posibleng mawala na ng trabaho ang tinatayang mahigit sa 200,000 na mga masahista sa bansa kapag maipapatupad na ng Department of Health ang paglilisensya sa mga ito. Anong masama kung maglisensya ng mga masahista? Yan. Ito ang inihayag kahapon ni Robert Lim Joseph, Secretary General ng Philippine Organization of Wellness Establishment Resource Incorporated, o ito yung POWER, na nakabase sa Pasay City. Ayon sa opisyal, sa kasalukuyang patakaran ng Department of Health, bukod anya sa napakataas na training fee, dapat ding ipasa ng mga masahista ang pagsusulit para makakuha ng lisensya ng kanilang kailanganin sa pagtatrabaho sa mga paksa tulad ng biology, anatomy at psychology na imposibleng anya ay dahil karamihan ng mga masahista ay hindi naman nakatapos ng pag-aaral. Ayon pa kay Joseph, ang naturang mga subject ay pinag-aaralan lamang umano ng mga nag-aaral ng mga medisina.
Anya hindi makatarungan ang kasalukuyang pulisya ng Department of Health at tanging kailangan lamang para sa maging magaling na masahista ay dapat nasa puso niya ang kanyang ginagawa bukod pa sa karanasan at kakayahan. Diit pa nito, hindi na kailangan pang dumaan ang mga masahista sa training ng Department of Health dahil mayroon ding kahintulad na training na ibinigay ang TESDA. Nauna rito, nagtalaga ng Department of Health ng 16 na training center sa bansa na sumisingil ng 8 hanggang 10,000 piso bilang training fee sa mga masahista. Kung sa akin naman, payag naman ako magkaroon ng lisensya yung mga masahista. Dahil mahirap yung walang lisensya. Baka mamaya bahagi sila ng tinatawag nating health. Diba? Nasa health sila. Hindi katulad. Kasi maganda yung ganun talaga dahil karamihan ngayon, common sa mga masahista. Pag sinasabing masahista, hindi katulad yung ibang masahista na pag sinabing magpapamasahe ako, pagdating doon sa isang kwarto, magugulat ka na lamang, nagsashower na, nagtatapis na ng tuwalya, ibang masahing kalalabasan, pero masahe ang gusto mo, pero pala, ibang masahe ang mangyayari. Kaya mga kaibigan, yan po ay isa sa mga dapat nating tutukan. Babalik po ako pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay, patuloy po tayo mga kaibigan sa ating pagbabalitaan. Samantalang balitang pulisya naman tayo mga kaibigan. Isang 17 anyos na dalagita ang sinasabing paulit-ulit na hinalay ng kanyang stepfather sa loob ng mahigit sa 1 buwan sa Caloocan City, Kamakalawa. Pinaghahanap na ng mga pulisya ang suspect na si Alex Delfin Halina na nasa hustong taong gulang na tumakas kasama ang kinakasama nitong ina ng biktima, kapwa ng nasabing lungsod. Ayon sa biktima, unang nangyari ng pangahalay sa kanya ng suspect noong Oktubre habang naghuhugas siya ng pinggan nang dumating ang kanyang stepfather na lasing at niyakap siya bago sa pilitang dinala sa kwarto. Sinubukan na manglaban ng biktima, subalit hindi umubra ang kanyang lakas sa suspect hanggang sa magawa at malugso nito ang kanyang pagkababae. Saka pinagbantaan pang patayin ang kanyang nanay at mga kapatid kapag magsumbong ito. Sa takot ng dalagita, ilang bisis pang nasundan ang pangahalay sa kanyang amaan at kamakalawa ng gabi ay napansin ng mga tiyahin at lula ng biktima ang pagiging matamlay at tulala ng biktima. Dahil dito, ipinagtapat na ng dalagita sa mga kamag-anak ang paulit-ulit na panggagahasa sa kanya ng suspect. At nang malaman naman ng kanyang ina ang ginawa ng kinakasama nito, ay nagalit pa ito sa anak. Samantala ng mga sinamahan ng mga kaanak ang biktima sa pulisya upang magsampak agad ng kaukulang kaso laban sa suspect. Subalit nang matunugan ng lalaki ay mabilis itong tumakas kasama ang ina ng biktima. Yan ang nanay na walang puso. Yan Yan po mga kaibigan, samantalang isa pang pabalitang pulis, mahigit sa 1 milyong cash ang natangay mula sa empleyado ng isang brokerage company makaraang barilin ng riding in tandem.
nang mag-withdraw ito sa bangko sa Escolta, Manila. Ginagamot sa ospital ang biktimang si Vincent Bisabe, empleyado ng GJA's Brokerage sa Escolta Street, Binondo, Manila. Sanhi ng tama ng bala sa katawan. Pinaghahanap naman ng mga kapulisan ang suspect na magkaangkas sa isang itim na motorsiklo na walang plaka na tumakas matapos ang insidente. Batay sa ulat ng pulisya, bandang 2:30 ng hapon nang maganap ang insidente sa harap ng Escolta Resto Bar sa Escolta, Binondo, Manila. Galing ang biktima sa Union Bank Escolta Branch kung saan ay nag-encash ito ng 1.1 million. Habang naglalakad pabalik sa kanilang opisina ang biktima nang bigla itong harangin ng mga suspect at binaril at tinangay ang nasabing halaga. Pinatunayan naman ni Rhea Kalimpon, admin officer ng nasabing brokerage company, na in-cash nila ang nasabing malaking halaga. Patunay ang 7 kopya ng cheque at voucher. Patuloy ang investigasyon ngayon ng pulisya sa pagtugis ng mga suspect at kung ito ay wala bang inside job. Yan po mga kaibigan ang balitang pulisya, at tayo naman ay tutungo naman sa ating mga correspondent. At antabay mga correspondent para sa ating mga kaganapan sa buong Olongapo, kung ano ang bit-bit po nilang mga balita tulad nila Beng Lorenzo, Glenn Asutia at Senior Correspondent Ramon Aquino. Ayan po mga kaibigan, atin pong roll call tayo at atin naman pong tawagan kagad ang correspondent nating si Beng Lorenzo at kung ano ang bit-bit nitong balita. At yun po mga kaibigan, kung mayroon pong bit-bit na balita pala itong si Beng Lorenzo ay OTMPS Patrol. Yan yung service ng OTMPS na nagkabanggahan laban sa isang motorsiklo. Sino kaya panalo nito? Yung motorsiklo o yung OTMPS? OTMPS Patrol ang kasalpukan naman ng isang motorsiklo. At atin pong antabayanan ito na po yung lead na binigay ni Beng Lorenzo. At ngayon ay habang wala pa si Beng Lorenzo, atin naman pong tawagan muna si Glenn Asutia kung ano naman ang bit-bit nitong balita. Ayon sa kanyang lead, ayon sa kanyang balita dito, ay mga kalabit pahingi. Yan. Mga kalabit pahingi ngayon sa Olongapo ay ayon kay Glenn Asutia daw ay kalabit pahingi na mga kabataan ay lumalala at dumadami lalo ngayon sa Olongapo. Glenn, good morning. Good morning, Digwas. Yes, Digwas. Oo. Anong balita yan? Bakit marami ng kalabit pahingi ngayon? Yes, sir. Kita natin sa iba't ibang lugar dito sa Olongapo. Tulad ka nito, kalinsabay sa aking report kahapon, sa aking mga pag-iikot sa iba't ibang barangay ng Olongapo, bukod sa mga batang kalakal ay lumaganap na din ang mga batang nanlilimos at mga bulaang organisasyon ng reliyon na nangingi. Minsan ay pupasok pa sa ilang establishmento at ilang pampasayang sasakyan, partikular na dito sa paligid ng Victory. At kadalasan ay sa bago at lumang palengke. At yan ang nakalap kong balita, Digwas, para sa SBC News. Yan po mga kaibigan ang hatid na balita ni Glenn Asutia. Yan po, isa po sa ating mga correspondent dyan na umiikot ngayon
sa labas ng ating himpilan. Ayan po mga kaibigan, kaya aywan ko ba bakit dumadami ngayon ang mga batang lansangan, ano? Dumami, nananakit pa. Ay mantakin nyo po mga kaibigan. Ay itong ating mga kabataan ngayon, ay kung manghihingi sa inyo, nananakit pa. Ay ano kayang nangyayari sa ating lungsod ngayon? Kaya mga kaibigan, atin pong antabayan na naman ang ilan pa pong mga kaganapan sa ating lungsod. Atin pong tawagan naman ngayon si Bing Lorenzo kung ano naman ang bit-bit nitong balita hinggil po rito sa sinasabing patrol ng OTMPS at motorsiklo nagkasalpukan. Ano kaya itong balitang bit-bit ni Bing Lorenzo? At yan, atin pong alamin ngayon kung ano po ang nangyayari sa pagkaroon ng salpukan ng service ng OTMPS at ng motorsiklo. Ang balitang ito ay hatid naman ni Bing Lorenzo. Bing, good morning. Yes po, good morning po, sir. Isang araw buhay ng isang salpukan ng motorsiklo at OTMPS service ng magsalpukan ito. Dakong ikasyam alas 9, ano yan? Ng 9:15 ng gabi, kumakalawa. Ayon sa investigasyon ni PO2 Ray Silvino ng Traffic Investigation Office ng Olongapo, papaliko ng sasakyan ng OTMPS sa triangle nang bigla itong salpukin ng isang motorsiklo na siyang dahilan kung bakit tumilapon sa kalsada ang dalawang sakay nito. Agad naman tumulong ang grupong DMO Rescue Team at isinugod sa ospital ang dalawang sugatan na kung saan umamin ang biktima na nakainom sila. Nakilala ang driver na si Lemel Curig, habang ang driver naman ng OTMTC ay si Marvin Cartas, taga-barangay New Cabalan. At yan ang nakalat nating balita para sa SBC News. Bing Lorenzo, nag-uulat. Yan po mga kaibigan ang bit-bit na balita ni Bing Lorenzo. Nagkakasalpukan mga kaibigan ang yung service ng OTMPS Kamakalawa. Yan paano nangyari yun? Kaya nagkasalpukan. Yan sa ngayon ay sino ngayon ang makakasuhan dyan? Sa ating mga pagbabalita po mga kaibigan, ayon sa nakalap nating balita, kung sino ang nakakasuhan sa naturang insidente ay mayroon din palang nakakasuhan. Ay, sino nakakasuhan nito? Sigurado ang OTMPS. Ayun, kinasuhan ang OTMPS ng reckless imprudence resulting in physical injury with damage to property dahil sa pagkakabangga nito sa isang motorsiklo na ikinasugat ng dalawang sakay nito. Kinasuhan ni Ronald Curig ang driver ng OTMPS na si Marvin Canlas, residente ng Purok 1, Libas, New Cabalan, Olongapo City. Wala pang pahayag ang OTMPS hinggil sa nakaka-aksidente nilang sasakyan na isang government vehicle. Ayan po mga kaibigan ang karagdagang balita doon sa nakalap naman ni Bing Lorenzo. Kaya ganun po kasipag ang ating mga correspondent. Araw-araw sila, mayroon silang mga tinatawag na beat area na umiikot sila para makakuha lamang ng balita at maiparating sa ating mamamayan sa Olongapo City. Samantalang ang balita naman na bit-bit ni Mon Aquino, atin pong si Ramon Aquino, ang ating senior
correspondent ng Olongapo, mga kapulisan, mga kapulisan bantay sa mga bantay sila ngayon sa strategic area laban sa mga masasamang loob. Yan po mga kaibigan ang bit-bit naman na balita ni Ramon Aquino, ang senior correspondent ng SBC News. Yan po mga kaibigan, atin pong alamin kung ano ang tudong pagbabantay ngayon ng kapulisan laban sa masasamang loob. Ito naman ay nakalap ng ating senior correspondent Ramon Aquino. Ramon, good morning. Yes, good morning. Kasamang kami. Dahil nga sa nalalapit na Kapaskuhan ay inaasahan dadagsa ang ating mga kababayan para mag-shopping sa mga malls, palengke at department stores. Ayon kay Police Chief Inspector Hill Arizo Domingo, Station Commander ng Police Station 3, nasa 200 trainee na kapulisan ang dineploy sa iba't ibang lugar sa area of responsibility. Magugunit ang magsasay drive ay isa sa pinakamalaking business area dito sa lungsod ng Olongapo. Kaya naman tutubantay ang ating kapulisan laban sa kriminalidad. Maging ang mga miyembro ng Advisory Council ng naturang patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga opisyal sa pamumuno ni PCI Domingo upang tumulong sa ating kapulisan para mapanatiling mapayapa at ligtas ang ating mga kababayan. Hindi kailangan na maraming nagkalat na masasamang loob, partikular sa mga nabanggit na lugar, tuwing sumasapit ang daan. Bumabagi ng ang mga street hands dahil sa intensive campaign ng ating kapulisan laban sa mga red dito sa nasasakupan ng Police Station 3 sa pamumuno ni Police Chief Inspector Hill Domingo. So yan ang nakalap natin balita. Ako si Ramon Aquino, nag-uulat sa SBC News. Yan po mga kaibigan ang bit-bit namang balita ni Ramon Aquino, ang atin pong senior correspondent yan ng Ronda Balita. Yan nakalatag po yan sila sa iba't ibang lugar dito sa labas sa ating himpilan, dito sa loob naman ng Olongapo para makakuha lamang ng mga balita. At isa pong pagbati na mula naman sa ating correspondent na pakibati umano ang lahat ng mga taga RJ Automotive Shop ng 20 Street East Bahak-Bahak, sina Pasio Ilong, GR, Tami at si Busing Victor, Victor Lota. Ay nakatutok po sila ngayon sa Ronda Balita. Yan Samantala mga kaibigan, atin pong bigyan pa ng isa pang balita ang hinggil po rito sa ating nakarating na balita sa ating himpilan. Atin pong sasaksihan ngayon ang iba pang mga balita. Itong katulad nitong Lyceum, ito'y paaralan sa loob ng SBMA. Lyceum. Mamaya bibigyan natin ito ng komentary para malaman natin. Ay ang paaralan na Lyceum sa SBMA ay namimirata na umano ng mga negosyante. Ay, negosyante. Tika. Ay, estudyante. Sorry po. Tao lang. Akala ko negosyante. Tao lang po. Sabi nga, excuse me po. Paaralang Lyceum sa SBMA, namimirata na ng mga estudyante. Bakit? Wala nang nag-aral. Ito ang diin ngayon o reklamo ng ilang mga paaralan sa lungsod ng Olongapo dahil hindi sumusunod umano itong Lyceum sa mga policy tulad ng bago nila tanggapin ang mga estudyante sa loob sa kanilang paaralan ay kailangan mo nang mayroon itong mga honorable discharge na mula sa iba't ibang paaralan na nagmumula sa Olongapo bago nila ito tanggapin.
Ayon sa mga paaralan sa Olongapo, paano kung hindi maire-release ang mga transcript ng mga kabataan dahil wala naman itong yun na, wala nga silang honorable discharge. Problema nga. Paano? Dahil dito nababahala ang mga eskwelahan na pinipiratahan ng naturang paaralan sa loob ng SBMA na mga graduating pa umano na akala ng kanilang mga magulang ay magtatapos na ito kung hindi ito lumipat o napirata ng ibang paaralan. Yun na. Dahil dito, nangamba ang mga may-ari ng eskwelahan na baka hindi alam ito ng mga magulang. Kaya paalaala lamang ng may-ari ng eskwelahan na alamin ninyo ang inyong mga anak kung ito ba ay partikular na ang graduating na mga estudyante. Alamin ninyo kung lumipat o hindi. Para malaman ninyo, pag lumipat ito, katulad ditong sinasabi nila na lumipat ng paaralan, ay hindi ito makapagtapos sa taong ito. Dahil mag-i-extend ito eh. Yan po ang isa po sa mga nakalap na balita. Yan sa mga paaralan na namimirata na ng mga estudyante. Uso rin pala piratahan ngayon. Ako nga, namimirata din ako ng broadcaster galing sa sa Maynila eh. Ang problema lang dito, paano mabibigyan ng transcript? Di ba, engineer? Ikaw kapag pinirata yung estudyante mo, lalo na graduating, bibigyan mo pa ba ng transcript yan? Hindi. Anak ko, kawawa magulang nito. Mata, sigurado ito, mamumroblema ang magulang nito kung kailan ka na anak, tapos ka na. Ngayon, bigla ka nag-transfer, anong nangyari sa'yo? Oo nga naman, di ba? Mga magulang, pakisubaybayan po ninyo yung mga anak. Baka may graduating na dyan, lumipat pa. Dahil na matawag natin itong napirata, nako naman. Huwag naman po. Payuhan po ninyo inyong mga anak. Graduating na po ang ilan pa raw dito. Samantala, isa pang balita. Nalulungkot ang ilang mamamayan nang mabalitaan nila kahapon na wala na ng internet o communication ang City Hall. Enjoy life while you're still young. Ano yun? Nagalit sa akin ang kasi biglang nagsalita. Nalungkot ang ilang mamamayan ng mapapariwara na umano ang lungsod ng Olongapo dahil sa pagkakawala nito ng linya ng telepono, internet, dahil sa ninakaw ng mga kawatan ang kable na patungo sa City Hall. Nakakainsulto nga naman eh. Dahil dito, nanawagan ng mamayan ng Olongapo na lalo pang paigtingin ng kasalukuyang administrasyon ang kanilang pangangalaga at ingatan at bantayan ng husto ang lungsod na ito para hindi umano mapapariwara. Ayon po yan sa mga mamamayang ating na kausap o nakapanayam. Grabe naman pala eh. Wala na ata sa ano ba nangyayari nito. Wala na, siguro baka bumalik na ngayon. Samantalang patuloy pa ring tumanggap ng batikos ang iba't ibang doktor ng James Gordon Hospital dahil umano sa mga maling pang-uugali. Inireklamo ng ilang mga texter sa programang Bigwas na isang Dr. Oson na habang nakikiusap ang pasyente ay nag-text lang ito ng nag-text at hindi pinapansin ang isang pasyente sa kanilang tanggapan. Mayroon bang ganun? Dahil dito,
nanawagan na naman ang mga mamamayan sa lokal na pamahalaan na igiya ng maigi ang mga empleyado ng James Gordon Hospital upang magiging katanggap-tanggap naman umano sa mamamayan ng Olongapo. Yan po mga kaibigan ang mga balitang nakalap natin dito sa ating himpilan. Samantalang kinasuhan na ng DSWD. Ito na ha. Kinasuhan na ng DSWD ang kamu na. Wala mo nang tawagan ha. Yan. Samantalang kinasuhan na ng DSWD ang driver na nakasagasa kay Ramiro Liquin alias Mark Angelo Bailin. Kasong reckless imprudence resulting homicide ang ikinaso ng City Social Worker and Development o CSWD laban sa naturang driver na nasagasaan nito ang bata habang natutulog sa ilalim ng jeep. Kasalanan ba ng driver yon? Kasalanan ninyo yon. Ba't nyo pinakawalan? Hawak pala ninyo. Mamaya sa komentary, kung gaano katotoo na ang magulang, ang nanay-nanayan pala ng batang yan, ay sa inyo nagtatrabaho. Kapabayaan nga ninyo yan. Babalik po ako mamaya sa programang Bigwas at susunod na ang programa na special report ni special show ni Errol Dakami Show. Abangan na po at susunod na po ito. Mabuhay po kayo!